Dati may alaga akong mga bibe, manok. Dumadami na kasi sila kaya nahihirapan ako sa pagpapakain dahil sa pagtaas ng commercial feeds. Ngayon, nag-research ako tungkol kung saan sa mga pwedeng i-alternative sa mga commercial feeds. Ang ginagawa ko is nag-research ako tungkol sa asola. Bali, yung nakilala ko si asola, doon ako nag-umpisa na paramihin ito. Unti-unti ko siya naparami hanggat sa napalawak ko na. Then, hindi na ako nangangamba na magparami ng mga alaga dahil may asola. Dahil kapag may asola ka, buhay ang alaga mo. Ang asola is uri siya ng halaman na madaling paramihin at madaling ipakain sa mga alaga natin. Mayaman siya sa protein at vitamin E para dun sa mga alaga natin na mabilis magpaitlog. Pwede rin siya sa mga kambing, baboy, manok at bibe. Ang pagsisimula ng pagkultivate ng asola is kailangan mo siya ng manure, lupa, at syempre yung paglalagyan mo. Pwede naman natin gamitin yung mga basta pwede maistakan ng tubig tulad ng planggana, batya. Basta anything else na pwede nating paglagyan ng tubig na hindi tumatapon, pwede natin ilagay ang asola dahil nabubuhay ang asola sa tubig. At lahat nung duming lulutang sa ibabaw niya is tatanggalin natin kasi nakaka-apekto yun sa pagkapal ng asola. Then after natin malinis yung ibabaw ng tubig, isilalagay na natin yung asola. After natin malagay yung asola, hayaan na natin 1 to 3 days, mapupuno na yun. Pag-harvest ng asola is pag nakikita natin na silang makapal or nagpapatong-patong na, is pwede na natin silang harvestin. Then kasi at magtitira tayo ng kaunti dahil yun ulit yung dadami. After natin maharvestan kasi yun, kinabukasan kung ano yung harvest natin ngayon, kinabukasan yun din ulit yung babalik noon. Ganun ka bilis dumami ang asola. Ang nakikita kong problema sa pag-aasola is yung biglaang pag-ulan at yung araw-araw na umuulan at wala silang nasasagip na araw, as doon sila lumiliit or matagal yung pagdami nila. Yun lang naman ang nagiging problema ng asola, yung bigla silang lumiliit dahil kailangan nila ng araw. At yun nga, syempre, kailangan natin i-maintain hindi rin siya pwedeng masyadong expose sa araw kasi pwede siyang mabulok, pwede siyang mangitim. Pero hindi naman masela ng asola. Sa asola, hindi mo naman kailangan ng malaking kapital. Basta kailangan lang natin ito, sipag at tiyaga lang. Ang asola ko is pinapaship ko na nationwide sa Luzon, Visayas, Mindanao. Bali, ang isang tab nito is nagkakahalaga ng 75 per tab. Then, sa pickup naman, ang per kilo niya is 50 per kilo. Sa mga kapwa ko ka-farming at sa mga balak mag-asola is always available po ang ating asola dito sa Barangay Banitan, Purok 3, Guimba, Nueva Ecija. Nagpapaship din po ako nationwide, Luzon, Visayas, Mindanao. Cash on delivery rin po tayo. Pwede nyo rin po munang i-check yung asola natin bago nyo bayaran at para makasigurado kayo na ang asola na makakarating sa inyo is buhay na buhay.